guys! Welcome back to my channel. So for today's video, i-review ko lang yung bagong foundation. Nakakarating lang din dito sa Philippines, which is the Fit Me Foundation. I know meron ng mga reviews dito at madami na, hindi naman kailangan yung review ko. Pero I will just give you my insights on this foundation because it's my first time to use it. At isasama ko kayo all the way, all throughout the day. Tingnan ko kung talagang magstay siya. Kasi it claims na sabi nung sales lady, mas maganda daw to kasi sa Infallible matte foundation. But then, alam niyo naman kung gaano ka-favorite yung Infallible. So, if it is better, then, syempre, mas magugustuhan ko to. So, ayun guys, ibibigay ko lang sa inyo yung insights ko para sa foundation na to. At if you want to know my insights about this foundation, just keep on watching this video. Kakatapos ko lang maligo and I already prepped my face. Nag-toner na rin ako. And for today, mag-moisturize lang ako using this Celetec Hydration Facial Moisturizer. Siyempre, after moisturizing, magpa-primer na tayo. So, for this primer, I'll be using this POREfessional from Benefit Silicone Primer. Ito na ang Fit Me Foundation. And my take for this foundation, nung tinatry ko pa lang siya sa SM, medyo na-disappoint ako sa lagay niya. Kasi sanay na ako yung sa may ini-squeeze or mas maganda yung parang Tetra Pak. Yung parang sa Infallible. Kasi parang ang hirap niya namang ayusin, di ba? Parang ang hirap niyang i-prepare para bago siya gamitin. So, paano ba gagawin ko? Madudugtugin ko ba? Or, pero sabi ng sales lady, gawin ko daw. Ito, tapos ganyan. Tapos yan. Tapos, yan. Tapos samak-sakto na lang daw to. So, yan. Malalaman natin kung sakto nga. Nakalahating mukha to. So, first kong ina-try, ay i-blend ko siya using a stippling brush. So, tingnan natin kung maganda yung pagkaka-blend. Ang hina ng coverage niya pag brush yung ginagamit ko. So, titignan ko ngayon kung pag blending sponge yung ginamit ko, pang pinang-apply ko. So, ito yung may foundation, ito yung wala. Yan. So, guys, ayan, gagamitin ko itong blending sponge pang blend. Okay, tingnan nyo na na-cover niya yung dito, yung acne scar ko na nag-iisa. So, mas gusto ko siyang i-blend using a blending sponge. Yung i-apply ko muna, tsaka siya ko ilalagay ng blending, tsaka ko siya i-ano ng blending sponge. So, since hindi sila pantay, kasi iba yung pagkaka-blend ng brush, maglalagay ako ng konti pa, tapos i-blend ko na lang using a blending sponge. Tapos, bumili rin ako ng Fit Me Concealer in the shade, in like the shade yata, Sand Saber, number 20. So, yan. I-apply ko na lang siya. Titingnan natin kung okay siya. Kasi diba, alam ko, marami nag-rave na YouTubers dito sa concealer na to. Tapos ngayon, i-blend ko na lang siya using a blending sponge. So yan guys, na-cancel out naman niya kahit paano yung eye bags ko. Tsaka yung na-highlight niya rin yung face ko. So, nagustuhan ko yung concealer. At gusto ko rin yung foundation. As in, nagugustuhan ko siya ngayon. Tapos ngayon, since bumili rin ako ng Fit Me powder, which is darker than the shade na binili ko. This is in 220. Kasi, ganun ako bumili. Para in case na, if ever, na hindi ko magustuhan yung shade masyadong light para sa akin, I can just cancel it out using a darker shade na powder. Nag-apply na ako ng Fit Me powder. So, pagkabukas ko, meron siyang mirror tsaka applicator, which hindi ko talaga gusto yung applicator na bibili. Masyado siyang manipis. Hindi ko siya gusto. Okay naman siya. Wala siyang amoy, pero hindi ko siya gusto. Tapos, ito na yung powder. Wait lang. Ayaw na magbukas. Ayun, dumikit kasi. Ayan, ito yung powder. Wala siyang amoy. Tapos ngayon, i-apply ko na lang siya using my sponge. Itong fluffing sponge ko na favorite ko. So, ayan guys. Apply ko lang siya dun sa gusto ko. Parang i-bake ganun. Ang ganda niya. Ang ganda nung... Guys, ang ganda ng finish niya. Kung nakikita niyo lang. Na-cancel out niya yung pores ko. Parang wala talaga akong pores. So, gusto ko itong powder. Medyo mahal lang. Hindi siya cakey, pero talagang na-even out niya yung pores mo. Hindi ka, parang wala kang pores. Parang napaka-kinis lang ng mukha mo. Kung nakikita niyo yan, ayan guys.
Pero glowy pa rin yung effect niya. Hindi siya yung parang dull na dull matte. Parang ganun. So yun, nagugustuhan ko tong powder. So ayan, since naglagay na ako ng powder, parang in-apply ko siya pat, ganyan. I-even out ko siya or parang ano ko yung excess. Pangit naman pag sobra-sobra yung powder. Kasi baka may pag pinawisan ako, mag-cakey siya. So gagamit ako ng kabuki brush at i-even out ko lang siya lahat. And okay na. Ang ganda niya guys. Parang naging, parang naging glowy effect yung skin ko. Tapos wala akong pores. Sobrang kinis ng mukha ko. Parang meron akong bagong skin, ganun. Tapos, pero yung coverage niya guys, from light to medium lang. So, yun. Kung hindi ka masyadong maraming freckles or maraming alas sa mukha, kaya naman yun. So, yun guys. Ngayon, aayusin ko na lang yung iba ko pang makeup since aalis ako ngayon kasi mag-enroll ako sa school ngayon. Kaya, nag-film lang ako ng kaunti para hindi sayang yung makeup. So, ayusin ko lahat ng makeup ko at sama ko kayo throughout the day. Titingnan natin kung tatagal siya. So, guys, ito na yung finished look na ginawa ko. Napakasimple lang. Ayan. Pang-araw-araw ko lang to. So, yan. Ngayon, kakain lang ako sandali. Tapos, aalis na rin ako. Biyahe na ako papunta sa school ko. Tapos, yan. Okay, guys. Ito na. Nasa tricycle na ako. On the way na ako sa school. Nag-apply ako ng lipstick. Sino kumain ako ng buwan. Ayan. Yun. Okay naman siya. Fresh ako. Hindi siya mabanan. Hi, guys. Kasama ko ngayon sa So, yan. Nakasakay na kami ngayon sa jeep. Papunta na kami sa school. So, yan. Update dun sa foundation. Okay pa rin naman siya. Fresh pa rin sa mukha. Hindi siya mabigat sa mukha. So, yun. So, hi guys! Update lang dun sa foundation. Kasi pumiyahe kami from school dito sa Santo Tomas. Medyo malayo, tapos medyo mainit. Medyo nag-oil up siya. Pero, intact pa rin naman siya. Ayan, nakikita niyo naman. So, ngayon dito kami sa McDo. Wala pang aircon. Pag-usa pa namin. So, yan. Ma-update na lang kayo mamaya kung wala. Kasama ko yung mga friends ko. Hi, Davao! Ayun mo. Yung mga relatives ko sa Marawi. Mabuti pala. Ayan guys. Ang kulit sila, no? May stress yung highlight ko. So yan guys. Update ko na lang kayo later. Sabi na tayo, inidukha tayo. 12:13. So hi guys. It's already 3:09 at yung makeup ko, medyo nag-reapply ako kanina ng powder kasi medyo nag-oil up siya kasi sobrang init ng panahon ngayon. Tapos ngayon, nandito ako sa SM, titingin lang ako ng mga gamit ko for school, kasama ko yung boyfriend ko. Ang pangit na lighting ko, ang pangit ko sa lighting Parang ang sagi ng mukha ko. Pero yan, okay pa naman siya kahit paano. Pero yun nga lang, medyo oily na ako kanina. So yan, after kung makauwi sa bahay, update ko na ulit kayo kung na-age ko lang. Guys, so it's already 5:54 in my clock and it's almost 6 obviously. So yan, kakauwi ko lang ng bahay. So my honest take on this foundation ay nagandahan ako sa kanya, honestly. Medyo heavy lang siya sa pakiramdam pag sobrang init na. As in, sobrang init naman kasi kanina. Tas as you all know naman, lagi lang ako nagko-commute. So yun guys, talagang nag-oil up siya. As in, nag-oil up siya ng sobra. Ayan, hindi ko nga alam kung oil ba yan or yung highlight kasi nilagyan ko siya ng highlight. Guys, napakaganda niya for an everyday. Hindi ko masasabi na mas better siya doon sa Infallible. Pantay lang sila para sa akin. Yung na Infallible kasi ganun lang din, nag-oil up din ako pag sobrang init na. Tapos after kung maging oily ako sa labas ng SM, ganun. Pagpasok ng SM, syempre di ba malamig. So pag malamig na, nabubuo na ulit siya. Or nagiging intact na ulit siya at hindi na siya oily. As in, nawawala lahat ng oil kahit hindi ka mag-detouch. So, para sa akin, okay itong foundation na to sa mga oily skin. Especially sa mga girls na laging nabiyahe. Tapos, yung coverage niya, para sa akin, okay na ako dun. At saka, magkaiba po kasi tayo ng skin type. My skin type is oily to combination skin kasi ito medyo dry yung part na to. Tapos yung T-zone ko, sobrang oily lagi. Yun, masasabi ko sa inyo na maganda siya. Maganda talaga yung foundation. Deserve niya yung price niya. Yun nga lang, ayoko lang talaga nilagayan kasi parang ang hirap niya mag-apply. Ganon. Pero all in all, maganda siya. Maganda yung consistency. Maganda yung effect niya sa skin mo. I had this foundation for almost 8 hours already. And okay na okay. So, I will give this foundation a 4 out of 5 kasi ayoko lang talaga dun sa lagayan niya. Pero guys,
the consistency and the product itself is really good and I will suggest it to you. So yun guys, I hope this review helps a lot. Yung insights ko dun sa mismong product, I hope it helped. And also guys, if you have any more suggestions na product na gusto nyo i-review ko, i-review ko pag may pera. So yun guys, and also, if you like this video, please give this video a thumbs up. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And for the suggestions, please just comment down below. And have a great day everyone. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!